Hindi ko lang alam sa inyo guys pero mukhang ito na yata ang pinakamatinding 900cc na nilabas ngayon. Kaya guys, hindi na natin papatagalin pa, boys and girls, ang Yamaha MT-09 SP. Aminin na natin, hindi talaga natin makamax out ang mga 1000cc dito sa Pilipinas dahil sa road conditions na meron tayo. Kaya naman, yung iba, nag-i-stick sa mga middleweight. Both sa sapat lang ang power, magagaan din, at the same time, may enduro pa din ang bawat piga. Kadalasan pa nga yung mga tech na nakikita mo sa mga 1000cc, nasa mga middleweight na din eh. Katulad na lang itong Yamaha MT-09 SP. Anong meron sa MT-09 SP? Pagdating sa makina, gumagamit ng 890cc displacement, liquid-cooled 4-stroke double overhead cam, inline 3-cylinder, o tawagin na lang natin crossplane 3 ni Yamaha na may lakas na 119 horsepower at 10,000 RPM and 93 Nm of torque at 7,000 RPM. Fuel tank capacity is 14 liters, may bigat na 194 kilograms at may SRP na 799,000 pesos. Styling-wise, hindi siya yung tipo ng motor na kamukha ng ibang brand. May mga ganong design eh, kumbaga parang naghihiraman lang ng itsura. Sa MT-09, may sarili siyang vibe eh. Futuristic design na masungit. Medyo ganun yung approach niya. Pero alam nyo, aminig sa inyo, sobrang compact pala nito sa personal. Nasa harapan natin ang SP version, kulay na hango sa Yamaha R1M. Hindi kasi nilapag sa atin dito ang standard MT-09. Kaya kung sakaling kukuha ka nito, direkta SP version agad. Kulay na combination ng icon blue at silver. Two-tone finish dito sa may tangke, silver dito sa taas, black paint na dito sa may tank grips. Then bandang rear section, ginawa nilang black cowl. Then lacquered aluminum finish dito sa swing arm. Shoutout, Moto Chunli. Wala pa tignan ng tangke ng una yun eh. Hindi mo makakalaing 14 liters, mukha siyang 17 liters. Ito kagandahan sa mga bagong naked bike ng Yamaha. Meron siyang acoustic amplifier grill dito sa taas. Para kapag running na kayo, mas ma-appreciate mo palalo yung tunog ng bike mo. Ngayon lang ako nakakita ng ganong design sa isang motor. Yamaha badge sa gilid na may nakasulat na MT-09 SP. For the frame, ginamitan nila to ng die-cast aluminum. I think this is the same frame na ginamit nila sa last gen. Medyo manipis lang pala to. Then side radiator, nilagyan nila ng cowling para aesthetics tignan kapag sa ganitong view. Di ba ang talim? Guys, as you can see, may mga aftermarket accessories na nila pag dito. Medyo madami. Pero mamaya isa-isahin natin yan. Metal foot pegs na may malapad na heel guard, nice. At metal din sa pillion footrest. Sobrang lapit. Parang flat out siya no? Kung titignan mo yung design ng katangke, medyo flat siya din. Onting curve. Tapos flat ulit. Eh dito sa pillion seat sobrang minimal lang yung tinaas niya. Yung mga motor kasi na kapag inakasan na ng mga back ride nyo, parang ang taas-taas ng view nila. Dito halos magkapantay kayo. Ano to? Parang nakaangat yung itsura niya. O ganun talaga pagkakadesign sa kanya. Parang na-OC lang ako. For our front end, yung dating mala alien style headlight na may malaking projector lamp dito sa gitna, ginawa na nilang ganito. Mukha na siyang si Iron Man. Daytime running light sa gilid na mukhang pusa. Ito yung mata niya. Then sa noo, ito yung mismong projector headlight natin. Buksan natin. Then magiging tsura niya kapag running na kayo. May nakasalpak na sina-aux light By the way, this is aftermarket. So compact style headlight na mala RoboCop. Tapos sa gilid, ganun pa rin. Nakalawit na LED turning light. Pero guys, ingat lang kayo dito kasi prone to sa sagi. Malambot lang to And for the rear, ganito po ang itsura ng LED taillight natin. May onting pangil siya kung titignan nyo sa magkabilang gilid. Flat LED na bumagay sa hugis ng tail section. Bago tayo pupunta sa dash, gusto ko lang muna sabihin na naka-smart key ang MT-09 SP at ganito ang itsura niya. So dahil nakakilas ang MT-09, meron tayong knob sa parting to. Push lang natin, then twist pa kanan. Bam! Ganda no?
Simple lang. Premium looking 5-inch TFT display from Yamaha. Yun nga lang, medyo malalaking spacing sa gilid, no? I mean, malaki yung dash, pero yung mismong display natin, ito lang. Guys, una ko na kayo, napakadaming may offer ng MT-09 SP, pero ganun pa man, subukan natin isa-side kung anong meron dito. Unique looking tachometer, then speedometer dito sa gitna. Gear indicator, clock, and yes, meron pong quick shifter ang 09 SP. This is up and down bi-directional. Then sa kanan, ang ating riding modes. Meron po tayong tatlong riding modes sa MT-09. Sa rain mode, same time mas malakas yung traction niya. Then street mode, ito yung balance mode. Then sport mode, ito yung full power ng bike. Then custom 2 at custom 1. Sa bandang baba naman, makikita natin ang ating fuel indicator, odometer, trip 1, trip 2. Ano ito Okay, trip fuel pala to. So instant fuel, average fuel consumption, range, coolant, air temperature or ambient temperature, at yun lang. Kung sakaling gusto mong makita ang, for example, odometer mo, fuel indicator at coolant at the same time, pwede mong gawin yan. Para mapunta sa settings ng bikes, ang pindot lang sa home button. At lilitaw to. From here, umpisa tayo sa settings. Sobrang daming pwedeng gawin dito sa MT-09 SP. Indicator sa unit. Hindi natin masyadong hihimayin yan sa app settings. Yan. By the way, meron tong phone connectivity. So, doon nyo makita yung mga information ng bike, and also, kung gusto nyo mag-navigate, yes, meron navigation din po ang MT-09. Also, gusto nyo mag-toggle ng music. Dahil hindi pa nakasync sa Yamaha app ang MT-09, hindi pa naka-enable tong music and also yung turn by turn. Navigation, yes, pwede nyo po siyang i-activate. Siguro hindi na natin gagawin yan sa ngayon. So, sa team mode, sa ngayon nakita nyo yung team 1. Pwede nyo baguhin yan, depende sa likings nyo. For example, mas gusto ko itong Team 3. Yung ganyan yung itsura niya. Also, ang kagandahan sa bagong 09 SP, meron tayong track modes na kung saan pwede nyo galawin to. So, adjust mo kung anong gusto nyong power, traction, slide control, lift control. The lower the number, mas malakas. And also for our quick shifter, pwede nyo siyang itimpla. Napaka-cool nun. Dito napakadami nyo pwedeng gawin. Napaka-high-tech ng 09 SP. Grabe. Yan po itsura ng ating cockpit. By the way, itong steering damper na nakalagay sa kanya, hindi po stock to. Aftermarket na to. Sa kanan ang ating start button and also ang ating kill switch at mode button sa baba. So dito nababago yung riding modes natin. Ganyan siya. At naka-Brembo Master Cylinder. Nice. Left switch gear. Ito loaded. Tignan nyo naman, no? Pisa natin sa pinakatuktok. Ito ang ating magsisilbing passing light and also high beam. Then, yes, meron po tayong cruise control sa MT-09 SP. Mamaya sa first ride, subukan natin to. Arrow button, up and down, left and right, at home button para sa ating display. Tapos yung signal button niya, tignan nyo. Hindi siya yung traditional button na signal light na alam nyo yun. Yung manipis lang. Dito may designated button yung left and right turning light nyo. Kaya ba to? Also, busina at hazard button. For our front suspension, naka 41mm Kayaba upside down forks na may 130mm travel. Kayaba forks in gold. Ganda tignan. Front suspension, madali natin matitimpla dahil adjustable to pagdating sa preload, rebound, and high and low compression. Then for our brakes, ito isa pang solid to. Naka dual 295mm hydraulic disc na naka Brembo Stylema calipers. Dude, top of the line Brembo nasa MT-09 SP. Sobrang busog-lusog ang motor na to, grabe. At hindi pa yan dahil naka all-in suspension din kayo sa rear. So may remote adjuster tayo dito para mabago ang preload. Also kung gusto yung tiplay ng compression at rebound. So for this bike, gumagamit ng underbelly exhaust. As you can see, naka-aftermarket exhaust na siya. Pero ganun din yan. Stock exhaust na underbelly pa rin. Buti nagpalit na siya kasi hindi ko gusto yung itsura ng stock exhaust nito. Then for the rear, naka-single piston Nissin calipers na may 245mm single disc na ginamitan ng 17 inches Yamaha spin forged wheels in blue, silver, black, and blue combination. Napakaganda tignan. And for our stock tire, naka-Bridgestone Batlux S23. 180/55 dito sa rear, then 120/70 naman sa harap. Isa pang paboritong gulong to for the street. Mga cutie pies, ano pa nga ba? Oras na para sa ating first ride. First ride sa Yamaha MT-09 SP. Alam niyo, matagal-tagal na din nilabas sa Pilipinas to. Mga isang taon na rin. At ngayon lang tayo mga kagamit. So big shoutout Moto Chunli. Alam niyo, habang tinititigan ko siya ngayon sa harap natin, aminin ko sa inyo, 900cc siya, pero ewan ko, ang compact niya tignan. Sobrang pero ganun pa man, pakita ko sa inyo kung ano ang itsura natin sa ganitong klaseng motor. Unang upo. Okay, so seat height is 825mm. I'm 6 flat with 34 inches inseam. At ganitong tindig ko sa MT-09 SP.
Ano masabi nyo? Alam nyo yung legs ko straight Hindi siya ganun kataas, hindi rin siya mababa. I mean, saktuhan lang. Yung mga ibang naked bike kasi sa ganitong klaseng displacement, pabilog eh. Sa bagong MT-09, inangat nila yung shroud. So, mas naging bulky, mas naging wide. Tapos, biglang liit ng likod. Nakilis po ang bike. Ito ang itsura niya. So, ito, bulsa nyo lang, lagyan nyo kung saan. Then, push lang to and twist. Kung darating yung Yamaha R9, ganito rin ba yung display natin? Sana lumapag yun dito. At sana makapag-review rin tayo. Alright, so 3-cylinder engine na naka-aftermarket exhaust. Pakinggan natin. Narinig nyo yung buga, grabe no? Ganito talaga kapag nilagyan mo ng aftermarket mga 3-cylinder. Grabe, buong buo no? Ang cool nung display natin, no? Every time na napiga tayo. Dahil bago tayo sa MT-09, lagi natin sa street. Mukhang okay na tayo dito. Gear up lang ako para safe. At tara na. Bagong lahat, ergo of the bike, we are in a very upright riding position. As in, straight yung likod ko. Parang tinulak yung likod ko. Para ako ni-stretch. Then, mababa yung handlebar natin. Pero kahit upright tayo, medyo bent forward ako eh. Nang bahagya lang naman. I mean, nakaganyan ako. So, mababa yung mga kamay natin. Then, yung legs natin, mataas yung foot pegs kasi. So, hindi ko masabing relax ergo tong ganitong position. Pero, kagandahan doon, ito yung masasabi kong kahit papano, lalaban sa mga city riding, sa mga traffic, yan, sa mga ganyan. Pero sa long ride, parang, hindi eh. Well, yung upuan natin di ganun kalambot, di ganun katigas. Ayun yung cockpit natin, na-appreciate ko yung itsura niya. Yung daming mga button, special dito sa left switch gear. Grabe to. Parang button ng drone. Tapos sa kanan, simple lang yun. Gaan din ng bike So kamusta ba yung pakiramdam? Maliit pa para sa height natin. Para sa height ko guys para sa build ko. Once na nakasakay ka na sa kanya, I mean yung sa inyo medyo maliit siya sa pakiramdam. Sobrang compact niya kasi. Ano ba ito signal light natin ito? Nakakapanibago ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong classic signal light. Paano ibalik yan? Pindutin mo lang ulit. Sarap talaga pakinggan kapag 3-cylinder makina mo, no? Buong buo eh. Lalo na kapag naka full system ka. Makita siya sa likuan, hindi mo siya gamitin. Well, hindi ganun kalipol katulad ng mga sport bike ng R7 ng Yamaha R6. Alam niyo yung pakiramdam ko, para ako nasa second floor eh. Sobrang taas ng view ko eh. Yun nga lang sa buwan natin, wala tayong masyadong room. Magawas na umupo ka sa kanya, parang yun na yun. Hinahanap ko yung vibration sa kanya kasi considering 3-cylinder to, dapat mayroon pa rin eh. Pero dito sa MT-09 linear yung pakiramdam. Lahat ng gear. Tsaka yung quick shifter natin sobrang smooth. By the way, quick shifter mag-activate lang kapag nasa 15 km per hour kayo pataas o 2,000 RPM more. Yun lang traffic. Grabe, swabe na no? Yung tunog ng engine brake mo. Tapos bawat upshift mo naputok. Testing tayo ng power. First gear off. Maangat yung motor. Grabe yung hatak doon. Diyos ko doon. Street mode lang yun. Paano pa pag sport mode? Alam niyo, habang gamit natin siya ngayon, masasabi kong planted yung pakiramdam. Oo, ewan ko, in some point, para bang ang gaan ng harapan niya. Siguro ganun na kasi talaga kalakas yung makina niya. Ma-maximize natin yung power dito sa area na to. Pero bago yan, lagay natin motor sa sport mode. Ringin Rose Street at sport. Yan, sport mode, first gear.
Woo! Nag-wheelie tong motor na to. Meron tayo cruise control eh. Paano ba gamitin to? So, kailangan ba nating i-on? Yan, naka-on na siya. Then, sabi natin 4 gear, 60 km/h. Lock natin sa set. Relax oh. Sarap oh. Kung gusto nyong lumayo, gusto nyong mag-unwind, yan, expressway, S-Lex, T-Flex, masarap gamitin yung mga cruise control. Pero alam nyo, may intriga akong gustong malaman. Teka, ito tayo saglit dito. Sabi ng Yamaha, meron silang amplifier grill dito. I mean, acoustic amplifier grill. Yung masyadong ma-appreciate to kasi maingay tambucho. Pero kung nakahinto tayo, papakinggan natin. Meron pero sa sobrang lakas na exhaust mo, hindi mo marinig yung kung ano mang dapat na tunog meron dyan. Stopping power, eto na. Brembo style Lema. Brake tayo sa harap. Tindi nun sir. Isa pa, second gear. Brake tayo sa harap. Lakas. Is pang gusto ko sa MT-09 yung nilagay nilang gulong Patlax S23 ng Bridgestone. Para sa akin, S23 isa sa mga number 1 pick nyo kung gusto nyo ng balance tire, kung occasional track day at the same time, kung street use. Makapit siya, tapos medyo mahaba din ang buhay nyo sa gulong na to. So para sa akin, S23 lahat balance eh. Actually yung gulong na to pwede mong gamitin sa sport bike eh. Tigas lang yung puwan. Pag-usapan natin yung presyo. 799,000 pesos. Sabihin na natin 800 kyaw. Sa ganong price mo, ang dami mo ng option sa market eh. Unang-una dyan, Kawasaki Z900 SE. Magkano ba Z9 ngayon? Mga 645 ba or 75? Hindi ko sure. Actually yung kaninang display natin, yung may aviation style display, medyo hawig sa Z900 eh. Bago Z900 ah. Then meron din cruise control yon. Yun nga lang guys, wala siya nung mga nakita nyo kanina na lift control, brake control, slide control. Wala siya nun. Isa pang competitor ng MT-09 na masabi kong magandang ipagkumpara eh yung Triumph Street Triple. Kasi para silang 3-cylinder eh. Magkano bang Street Triple? Mga 850,000 ata, more or less, mga ganon. So mas mahal yon, and mas mababa rin displacement nun. Pero if I were to choose Street Triple at ito, no doubt, ito talagang pipiliin ko. Kasi busog-lusog ka na eh. Tignan nyo naman yung braking system nyo sa harap. Style Lema, Diyos ko dahil. Tapos naka-ulis na kayo. At daming features. Ano mga features ng 1000cc nasa kanya na? Speaking of 1000cc guys, may isang 1000cc na motor na talagang mapapaisip ka kung kukuha ba ng MT-09 SP o ang 1000cc ng Honda na Hornet. Kasi magkano ba Hornet ngayon? 750,000. So may 50,000 difference. 1000cc versus 900cc. Of course, dahil 1000cc mas malakas sa power output nun. Yun nga lang guys, pagdating sa Hornet, wala siya masyadong mga tech eh. I mean, kahit quick shifter nga wala yung motor na yun eh. So doon nagkatalo. I think may mangilang-ilang riding modes ata ang Hornet. Ewan ko, hindi pa ako nakapag-review ng Hornet. Dito sa MT-09 SP, para sa akin ito ang pinaka high-tech, pinaka loaded, pinaka matinding 900cc na nilabas dito sa Pilipinas. Tapos 3-cylinder pa. Halos lahat ng rev range may power. Yung nakagandahan sa ganitong klaseng makina. May power sa baba hanggang tuktok ng RPM. Bago ang lahat, fuel consumption ng bike. Nakita nyo naman yung riding style natin. Mixed riding style. Kumonsumo po tayo ng 17 km per liter. Pwede na para sa isang middleweight. Guys, ang ganda nito. Ganitong makina makakabol sa mga 1000cc. Sa pamagandang competitor ng MT-09 SP kung ilalabas sa Pilipinas yung Trident 800. So yun, abangan natin yun. Pero kung sakaling lumabas yun, ewan ko, parang mas pipiliin ko pa rin to. Pero what we don't like about the bike, well, unang-una, ewan ko siguro ako lang to, yung
styling niya. Para sobrang futuristic na ng design niya. Then isa pa, masyado siyang compact para sa akin, para sa build ko. 800,000 pesos, mahal ba para sa may offer niya? Para sa akin, saktong-sakto lang. Brembo Stylema, Oli suspension, naka-Batlax S23, kung anong tech, cruise control, premium na pakiramdam. At kung kukumpara natin siya sa ibang mga middleweight naked bike, nandito siya baga, para sa akin nasa top 1 to So if ever you want to see more of this Yamaha MT-09 SP, follow nyo lang siya sa TikTok and IG. Kaya mga Quittifies, kung may 800,000 pesos ka, kukuha ka ba ng MT-09 SP? Let me know in the comment section down below. Kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Dito na lang muna tayo. At see you po sa next content.